Yes. So guys, no, ito ang una nating topic. PAGCOR voids 310 million in casino winnings of government officials in 2025. Hala mga kaibigan, may nanalo sa 2025? Naku mga government officials, the Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, has avoided around 310 million in winnings of public officials from gaming venues in 2025, Chairperson Alejandro Tenco said Monday. Ang alam ko guys, di ba bawal yon? O di ba kapag tayo nga ay, halimbawa, no? Kapag ikaw ay may isang company, ano sila, yung parang magpaparaffle. O di ba tinatanong muna, di ba? Merong pinipirmahan, tinatanong, o meron ka ba ditong meron ka ba ditong kamag-anak, o meron ka ba ditong, tinatanong yan guys, no? Ibig sabihin, bawal po yung sa gobyerno po, bawal po na isang government official ay sumali po sa mga ganyan, no? Bawal na bawal po yan. So, eto, mga nanalo pa ha, mga kaibigan. Sino nanalo? Grabe, mga nanalo government pa. official? At worth 310 na, kayo. worth 310 million in casino winnings of government Nako, officials patay. in 2025, no? At yun po ay binoid po ng PAGCOR, no? So, bawal po. Government Nanalo official yan. ka, Oo, no? sino nga yan? Wala namang sinabi dito, no? Kung sino-sino tong nanalo na to. Pero, binoid na, no? Pinawalang bisa na yung kanilang 310 million na panalo sa casino. Dito po sa mga laro ng PAGCOR, no? So, napakaganda, Oo. no? Dahil nakita at nahuli ito. Nalaman agad. Kung hindi, ano na naman tayo ng 300 million. Oo. Buti na lang, no? Oo. Sa panahon no, ni dating Pangulong Duterte, maraming nananalo guys ng mga malalapit, no? Malalapit po sa dating Pangulong Duterte. Pero Pinapayagan yun. pinapayagan at hindi po ito pinupubliko, hindi po ito nalalaman ng publiko. At wala silang ginagawa kasi konsentidor po, kinukonsinti lang po ito ng PAGCOR dati at ng dating Pangulo. So, makikita po natin na ngayon po sa panahon ni PBBM ay iba na po talaga ang kalakaran. Dahil ngayon po sa panahon ni PBBM ay mas gusto po talaga ng presidente natin na gawin po ang tama, no? Kung ano ang tama para sa mamamayang Pilipino, para sa gobyerno, dapat ay talagang ginagawa. Ayan po ang Pangulo natin, Bongbong Marcos, mga kaibigan, no? Na tinatawag na bangag itong mga DDS na to. Pero tingnan mo naman yung ginagawa ng Pangulo natin, puro tama, no? Talagang itinatama niya yung mga mali ng nakaraan na administrasyon, no? Kaya mga kaibigan, no, yan po, ano po ang masasabi niyo tungkol diyan, no? Pabor po ba kayo? Pabor ba kayo guys, no, na itong panalo nitong mga government officials na to noong 2025 ay ipawalang bisa ng PAGCOR? Pakisulat po guys, no, ang inyo pong sagot. Yan. Ate Cholang 4540. Hello Admin Rich. Hello din po sa iyo Ate Cholang. Marami pong salamat sa pag-drop by sa ating live. Ikaw, Ani, ano masasabi mo dito sa pag-void ng 310 million? Buti na lang at na-void. Ang tingin ko rito, sinusubukan pa rin ng officials of government official na to na pa rin siya ng dyan sa PCSO ba? PAGCOR. Makakuha pa rin ng pera dyan sa PAGCOR dahil parang ang tingin ko dyan, nung panahon ni Duterte, ginagawa niya na yan. Ang tingin ko dyan, nakakulembat dyan ng napakaraming salapi nung panahon ni Duterte. Kaya ngayon sinusubukan niya pa rin if hindi siya mahuhuli. So kaso nahuli siya. Hindi nga lang natin alam kung sino. Pero ikaw, yari ka. So ano nga ba ang dyan, ang parusa? Ayun nga, Kaya ang parusa dyan, dapat titingnan natin kung ano yung magiging parusa dito. Kasi ikulong. ngayon lang ito nangyari, no? Ngayon lang nangyari. Naibulatlat, no? Noon pa ito nangyayari, pero ngayon lang naibulatlat na merong mga government officials, pero malamang no? noon, surveillance na yan, kaya siya natiktikan. Surveillance na matagal na. Malamang. Pero ngayon talaga, masyado na siyang
nakalantad na, Rampant no? na. Kaya, nahuli na siya ng tubig. Oo. At saka kasi ngayon sa panahon ni PBBM, lahat kasi pinapacheck ni PBBM kung ano nangyayari sa iba-ibang ahensya. Kasi gusto ng Pangulo natin talagang maayos ang buong sistema ng ating gobyerno at mawala ang korupsyon. Kulong, Oo, Dani. oo. Ayon kay Dani, kulong daw. Kulong daw. Ang ano nito. Dapat lang, para hindi na pamarisan, para yung mga susunod na Pangulo ay hindi na ito anuhin. Oo. O, tama, no? So, ayan nga guys, no? Nagpapasalamat po tayo dahil ang gobyerno po natin ngayon ay hindi po nagkukonsinte, no? Sa mga nangyayari po ng mga mali at sa mga ginagawa pong mali ng mga government officials. Maraming salamat, Lynn Tamori, sa iyong pag-like, no? Maraming pong salamat. Hi, Lynn! Yeah. Kilala ko yan si Lynn Tamori. Yeah, okay. Thank you, Lynn. At saka si sino pa? Tsaka sa ngayon maganda na talaga yung nangyayari. Dahil lahat ng mga tiwali ay wag na nga kayong manghas na gumawa pa. Sa panahon ni PBBM, pero 2 years na lang si PBBM. Oo, pinakalungkot ko. Paano na yan? Oo, 2 taon na lang. Pagka bababa ni PBBM, ay gagawa ulit kayo ng katarantaduhan. Oo, no? Lalo na Malalaman natin yan pagbaba ni PBBM kung anong gagawin niya sa ating batas. No? Lalo na kung si Vice President Sara Duterte maupo. Nako, lalaganap na naman ng mga illegal na gawain sa bansa, di ba? Oh, kawawa na naman ang mga Pilipino, di ba? Yan. So, sabi ni Nightbot, magandang buhay. Thank you, Antonio. Mikel Corpus, 6489. Lagi ka mag-iingat, angat ka pa naman, joke. So, yan mga kaibigan. No? So, ang pangalawa po natin topic ngayon mga kaibigan ay etong, okay, let's check Eto, DOE, Department of Energy. PH fuel supply good for 51 days. More imports due in April. O yan mga kaibigan, yan. Ang fuel po natin ay tatagal po siya for 51 days. At mas marami po mga imports, no? Na magtatapos po ito or until April po, no? So the Department of Energy, DOE, on Monday said the Philippines now has a supply of petroleum products good for 50.94 days, with the country set to receive more in the coming months amid the growing conflict between the United States and Iran in the Middle East. Yan mga kaibigan, so meron tayong supply, no? May supply po tayo mga kaibigan, 51 days po, no? So maganda po ito dahil medyo matagal din po ang 51 days, di ba mga kaibigan, no? Isang buwan at mga almost 2 months, mga kaibigan, 51 days, almost 2 months ito. So maganda po ito mga kaibigan at sana lang ipanalangin natin na matapos na po itong giyera sa Iran, no, sa Middle East. Para po matapos na po, no, at wala na po tayong problema sa oil, no? At grabe guys, kapag ito ay tumagal pa, naku, ewan ko na lang kung ano po mangyari sa buong mundo, no? Mahihirapan po talaga ang buong mundo. Ang nakakaranas po ngayon, hindi lang po ang Pilipinas, kundi maging yung mga nasa first world country, mga kaibigan, ay nakakaranas po ng pagtaas ng mga bilihin. Yes, dito sa sa Malaysia ay tumaas na rin. Dati ay 2 ringgit, ngayon ay almost 4. 4 ringgit na sa kanila. Kasi nga, ang isang ringgit ay 15 pesos. So, dati ay 30 pesos lang ang 1 litro. Ngayon, ilan na? 4. So, nagmahal na siya. 60 na. Oo. Ang mura ng gas dito, no? Sobra. Ayan guys, meron silang oil producing country sila, pero sila din po ay naapektuhan ng pagtaas, no, ng oil. Kasi po, pag tumaas ang oil, siyempre, maraming bansa, no, tataas din yung mga produkto nila. Di ba? So, yung mga produkto na import ng Malaysia o kasama din po yun sa pagtaas, di ba? Ang maganda lang po dito kasi hindi po masyadong apektado man pero hindi ganoon kalala kasi meron po sila
nagpo-produce po sila ng oil. May Petronas Yan, sila, opo. Petronas. Yan po ang kagandahan. At yung Saba. Oo. Kaya mga kaibigan, huwag po kayong mag-panic, no, sa mga naririnig nyo. Yan po ay Oo, mga marami fake pang news. fuel na makukuha ang gobyerno natin mula sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na dito sa Malaysia, ha. Abangan nyo kasi inaprobahan na or nagkasundo na sila na magbibigay ang Malaysia ng fuel. Diba? Yes, guys, no? Oo. At saka ito, nako, mga kaibigan, no? Etong sinasabi po dito na yung COMELEC, nako, buong COMELEC pinapatanggal sa Ay, pamamagitan nako! ng impeachment. Very good yan. Okay. Yan, mga kaibigan. Very good yan. Inihanda na daw, no, ang reklamo para sa impeachment laban sa buong Commission on Elections COMELEC. Kabilang ang chairperson si George Erwin Garcia at anim na commissioner dahil sa umano'y betrayal of public trust or dati ba? paglabag sa tiwala ng publiko. Yan, mga kaibigan, no? So, ayon po dito sa impormasyon, mga kaibigan, ininihain na daw, no? Inihain na ang reklamo para kina Attorney Eldridge Marvin at saka Aceron at saka si Attorney si Kini Labastilla sa Office of the House Secretary General na siyang unang hakbang sa proseso ng impeachment sa Kongreso, no? So nakabatay ang reklamong to, mga kaibigan, sa aligasyon ng institutional misconduct at umano'y nagganap noong halalan, mga kaibigan, ng May 2022. Kasi nga itong si Chis Escudero, mga kaibigan, ay di ba merong nag-donate sa kanya? Pagkatapos ito pala ay isang contractor, no, na kaibigan. Tapos si Marcoleta, may nag-donate din at anonymous. So mga kaibigan, yung mga kaso nila sa COMELEC ay parang nababaliwala lang. Kaya ayaw po ng taong bayan yung mga ginagawa nila, mga kaibigan, no? Dahil hindi po maganda na basta na lang mabaliwala yung kanilang mga kaso. Dahil alam naman natin, guys, no, once na nangyari po yan, ay paano na yung ating yung demokrasya natin, yung hustisya natin. Ibig sabihin pala kapag mga senador, kapag mga malalaking tao, makakawala sa pangil ng batas. Tapos ibig sabihin pala kapag mahirap, yun lang pala ang mapaparusahan. So, it's unfair, no, guys, no? It's unfair to the Filipino people who voted them. They should not act like that, guys, no? Para dapat ay sila yung role model, no, na tinutularan ng mga Pilipino. Pero ang nangyari, sila pa yung nagiging bumabali ng batas, no? At gina-justify nila yung kanilang mga ginagawa na ito ay anonymous naman. Hindi naman galing sa kumpanya yun, personal naman. Hello, my goodness. Hindi mo yan masiseparate, no? Basta isang tao, kaya galing man sa kumpanya niya, siya pa rin ang may-ari noon, di ba, mga kaibigan, no? So, maling-mali po ito, kaya dapat lang po na ma-impeach talaga itong mga COMELEC na to, no? Lahat na yan. So, ano masasabi mo dito, Ani? Ayan, kaya nga nagkamali sila ng hatol na pagpapabaya lang doon sa kaso ni Chis Escudero. Alright? Tapos, ang ginawa pa ni Chis Escudero ay hatag na nakalatag. Dahil nga, yung impeachment ni Sara ay pinigil niya. Pinigilan niya ng husto para hindi ito matuloy. Yun pala ay may tinatago siya. At eto namang COMELEC ay inayunan pa si Chis Escudero. Ang akala nyo, walang matatalinong tao na maghahalongkat pa rin sa kaso ni Chis Escudero. Yan ngayon ang nakita nyo. Diba, kinarma kayo mga mga COMELEC. Kinakarma rin kayo ngayon. Kaya sana matuloy yan. Sana lahat kayo dyan, lumayas na kayo dyan. COMELEC. You're not serving the Filipino people. You're serving those senators, those government officials who gave you money, no? So, you don't deserve that seat in COMELEC. Get out of that agency. Umalis kayo dyan, mga gunggong, mga gago. Hindi nyo alam, pinapasahuran din kayo.
Gigil ako sa inyo. Of course, alam na namin ang Magsilayas kayo dyan mga gunggong. Oh, Diba, wala guys? kayong karapatan Yan, na like lang kayo dyan, wala ha? kayong karapatan Sa dyan mga na hindi pa mag-ano, nakaka-subscribe, magstay, no? subscribe po. Okay. Oh. Thank you. Ano? Kayo ba mga DDS kayo dyan, ha? Mga nasa Comelec, ha? Hi! Kaya si Jesus Oh, Cudero, si hindi AJ, nyo makante. guys. Si Rodante Marcoleta, hindi nyo makante. Mga gunggong kayo. Oh, di ba? Dapat lang talaga kayo ma-impeach. Ay, naku talaga naman. Oh. Oh, dapat lang kayo ma-impeach dahil mga wala kayong mga kwenta dyan. Nandyan kayo, ha? Dapat inaayos nyo sana at sana meron kayong maayos na pulisiya patungkol, no? Diyan sa pagtanggap ng mga donation. Nakita nyo na nga na ganun, hinahanapan nyo pa ng loophole ang batas para lang matulungan nyo yung mga tao na yan na alam nyo naman na gumagawa ng masama. How dare you, di ba? Mga walang niya talaga kayo. Mga gunggong, oh, mga bugok, oh, mga bugok kayo, mga hayop. Oh, gigil talaga ako sa inyo, no? So, eto po mga kaibigan, no? Ang ating pong pangatlo, no? Yung pangatlo po natin na topic mga kaibigan ay eto po. Yan, pang-apat na pala tayo. Apat na Yan. topic na agad. SSS, GSIS, urge immediately release Easter bonus for pensioner. Wow! Mga kaibigan, no? So, Ano daw? yan. Ang SSS, ang GSIS ay in-urge na nila, no? Kanilang in-urge na ay mabilisan na ma-release na yung Easter bonus para sa mga pensioner, no? Kanila na pong gusto na po nilang mangyari ito na ma-release na yung mga Easter bonus para po sa mga pensioner ng SSS at ng GSIS. Kasi syempre mga kaibigan, mag-holiday o kailangan po, baka yung iba pupunta ng magpupunta ng out of town, 'di ba? Kasi syempre Easter 'yan o kasama mo yung mga pamilya, magninilay-nilay kayo patungkol sa inyong mga kasalanan, 'di ba? Humingi ng tawad sa Diyos. So kailangan po, 'di ba, ng yung bonus ay ma-release na po, no? Para mas happy. Yan. So Manila Philippines SSS GSIS Pensionado Party List Representative Rolando Macasait on Monday called for the immediate release of an Easter emergency bonus to help pensioners of the Social Security System, SSS, and Government Service Insurance System cope with rising prices. So, yan po, ang dahilan pala mga kaibigan, kaya gusto niya po na ma-release ito immediately ay dahil po patungkol pa rin po sa problema natin ngayon. World crisis na nangyari po sa Middle East, no, yung war. So, maganda po ito, no, kasi para makatulong po sa ating mga kababayan, no, dahil alam naman natin na itong war na to, hindi naman ito magtatagal ng habang buhay, no. So, sana ay matapos na ito. Kahit katapusan ng, sana nga ngayon tapos na no? Sana bukas tapos na. Pero minsan hindi naman ganoon So sana kahit hanggang April matapos na at huwag na itong makarating pa ng May. Masyado na pong grabe mga kaibigan, masyado na kawawa na po ang ibang mga tao. Kami po, kaya po namin, no? Kaya po namin. Marami po kaming pera kasi kami po ay marami kami pera, guys. Kaya nga nakapag-travel kami ng Malaysia, di ba? O makaka-travel ka ba naman ng Malaysia kung hindi ay, maraming napakamahal pera mo? dito. Oo. Wag po, napakamahal dito. Guys, no, para po sa mga Malaysian, mura. Mura sa Pero kanila. kung i-convert mo sa Philippine peso, mahal po. Kasi nga, mahirap tayong bansa Kasi po, sila mayaman na. biruin mo yung pera nila, 15 something. Ang isang Philippine peso. 15 something, mga kaibigan. Kaya yung, grabe. Malaysian. Yung- Malaysian. yung 50,000 namin, magkano lang? Magdala ka ng 50,000, 60,000, magkano lang yun? Mga kaibigan, magkano lang yun? So, kailangan mo withdraw, no? Ano nga ba yun? Para makasurvive ka. Ganun po. 15 something. yung ang isang kanilang- yung one Malaysian ringgit nila
15 pesos na natin. Oo, Talagang di papel ba? sa Pilipinas. Oo. Oo. Sa Saudi, nasa 13 plus lang, di ba? Oo. Dito po ay 15 pesos something. Talaga Oo. din naman alam yan. So, mayaman po sila at ang roads po nila, wala ka makikita lubak-lubak dito, no? Thank you, Yeah. So, Yoni. nag-enjoy po kami Anola. sa aming mga travel kasi meron po kaming Malaysian guide at sasakyan din po niya. So, lahat po, kahit saan kami Binayaran pumunta, namin. nagbayad lang po kami. Kahit saan po kami pumunta, sinasamahan po kami, no? At kami po ang magmamando kung saan kami pupunta, ang gusto namin. Tapos siya po yung nag-ano din ng mga kung saan ang magaganda, no? Ang magagandang mga lugar. So, mga malalayo po ang mga lugar. Usually, ang sabi po niya, ang mga tourist daw dito hindi nakakarating doon sa pinupuntahan namin kasi malalayo talaga siya at hindi mo malalaman kung paano puntahan yon unless may kasama kang Malaysian Eto guide. muna. No? Malaki raw Yan. ang pinondo sa atin ni PBBL. Kaya Oy, bugok! travel kami. Walang Ayan, pinondo, once and no? for all, Oo, walang pinondo. Magkalinawan tayo. Dyan din sa PBBL. Oo, magkaliwanagan Magkaliwanagan tayo. tayo. Walang pinopondo si PBBM sa amin, no? Hindi Sasabihin kami namin yan. binabayaran, hindi kami binibigyan ng pera para mag-travel. Sabihin Sarili namin lang yan na ng pera nakataas ko, ang mga loob. gumbong. Never kami binigyan ni Oo. PBBM. Di ba? Alright? Mga yan, gumbong kayo. Makarating sa kanya yan. Makakarating sa kanya yan. Never Oo. kami binigyan. Wala kaming Okay. hindi kami binigyan ng pang-travel, mga gunggong. Ito ay aming pinaghirapan. Yung pera na tinatravel namin ay pinaghirapan namin. Pinagtrabahuan namin at hindi ito binibigay lang. Di ba? Mayabang. Gunggong. Paano naging mayabang? Nagsasabi kami ng katotohanan, gunggong. Hindi kami Sinasabi lang mayabang. namin na Oo. dito sa Malaysia Yes. ay mayaman na ang kanilang country. Oo. At tayo Tama. ay talagang huling-huli tayo. Oo. Correct. Lubog na lubog tayo. Naungusang pa nga tayo ng Malaysia. Oo. Tama. Kung hindi pa dahil sa Pangulo natin, hindi tayo makakaahon. Pero siguro dahil sa... Inulubog tayo ni Duterte. mga pero gunggong. siguro dahil sa kabubuhan nyo yun. Kaya magbago na kayo. Maging matalino na kayo, ha? Salamat, sir. No? Tama. So, no? Diyan na siya. Eto. Taga-US yan. Eto pa. Signature campaign. Kaugnay ng Supreme Court petition versus Duterte arrest. Muling nagtungo sa Korte Suprema si Senator Robin Padilla kasama ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang dalhin ang ikatlong batch ng kanilang signature campaign. Alam niyo mga DDS, nagano lang kayo, nagsasayang lang kayo ng inyong mga signature campaign dahil hindi niyo mapapalabas si Duterte. Isa lang ang pwedeng mangyari para mapalabas si Duterte. Yun ay kung mapatunayan na wala siyang kasalanan. Kala ko patay na. Pangalawa, kapag siya ay makakauwi siya ng Pilipinas. Pero, pagkatapos niyan, wala na, no? So, kailangan yung ipagtanggol si Duterte through legal, no? Ipagtanggol siya ng kanyang mga abogado. Dahil, kung sasabihin mong pirma-pirma lang, kahit pumirma pa ang buong Pilipinas, hindi talaga makakawala si Duterte, di ba? Dahil, kailangan niyang harapin at pagbayaran ng kanyang mga kasalanan on crime against humanity. Remember? 30,000 extrajudicial killings, victims, di ba? Because of his war on drugs na fake, no? Maraming namatay. Kaya mga DDS, no? Ay magbago na kayo ng inyong mga ugali, no? Dahil si Duterte po ay hindi na makakawala kahit anong gawin yung mga petition kayo ng petition. Kahit pumunta kayo sa iba-ibang mga lugar sa Pilipinas magpapirma, hindi po valid yung inyong pagpapapirma dahil hindi yan yung honor ng ICC. Ano ba sabi mo, Anil? Hindi pa ba kayo nadala? Ha? Yung Senado nga sila nga mismo umayon. Correct. Ang tawag dito, nagpirmahan sila halos lahat, ma-approve na mapalabas si Duterte. Senador na yon, ha? True. Bakit napalabas ba? Kayo, pipitsugin lang kayo. Correct. Ordinaryo lang kayong mamamayan. Anong mangyayari dyan? Alam nyo kung anong ginagawa nyo? Minamindset nyo lang yung mga kapwa nyo, Duterte, na mga popo. Minamindset nyo lang yan na pwede nyong palabasin ang tatay nyong karton, pero hindi naman.
Kahit Oo. sinong napakataas, senador na yun, pangatlo, no? Kasi pangalawa, vice president. Eh, yung vice Oo. president nyo nga, hindi mapalabas. Tapos kayo, magpapapirma kayo. Anong mangyayari dyan sa pirma-pirma nyo? Wala Correct, nang correct, naniniwala correct. dyan. Nilalangaw na ang pirma-pirma nyo. Correct. Okay? Ganito kasi yan, Ani, no? Paliwanag ko, no? Sa mga nanonood ngayon. Bakit kailangan nilang gamitin ang pangalan ni dating Pangulong Duterte? Bakit kailangan nilang pag-alabin ang puso ng mga kanilang supporters at ng mga ibang mga Pilipino? Love you, baby. Ginagamit nila ng ginagamit ang pangalan ni dating Pangulong Duterte at binibigyan nila ng hope ang mga Pilipino at ang mga DDS lang naman. para sabihin na makalaya pa rin. Kasi without the name of Rodrigo Duterte, they are nothing. Sara is nothing without the name of his father. So kailangan nilang ikilitiin, no, ang mga tenga ng mga DDS na yan at ng ibang mga sumusuporta kay Duterte para patuloy pa rin na mag-hope nang sa ganun ay hindi po mamatay yung alab sa kanilang puso sa pagsuporta sa Tsaka mga eto, Duterte. Wala Oo. kasi kayong inaasahan kundi si Rodrigo Duterte lang. Oo. Kasi si Sara, wala na. Mm-mm. Ano na yan si Sara? Bulok si Sara, okay? Ang tatay niya lang ang gagamitin niya. Pero nonsense na rin si Digong. Wala na rin power si Digong dahil kilala na siya na muking na ang kabulukan ni Digong ang kabahuan ni Digong. Oo, correct ka dyan, Ani, no? Kaya ang ginagawa nila ay gamitin ang pangalan ni Duterte para nang sa ganon ay alive pa rin ang kanilang kampo. But in reality, wala na po talaga silang supporters, no? So, eto pa. The Supreme Court has admitted a petition filed by a private school teacher seeking to overturn a ruling that cleared Senator Francis Chis Escudero of any violation of election laws over a 30 million campaign donation. But petitioner Johnny Barry Tayam is asking the High Court to review the recommendation of the Commission on Elections, Political Finance and Affairs Department, which earlier terminated its investigation into Escudero and businessman Lawrence Lubiano for lack of evidence. Yan mga kaibigan, no, meron pong nag-file ng petition na pinapa-review po itong ruling po, no, nitong mga kaibigan, no, kay Chis Escudero, no, may nag-submit po ng petition sa Korte Suprema para tignan ulit, i-review nila, no, ito pong 30 million campaign donation na sinasabi na meron talaga itong violation, na violate nito ang batas. Pero, yung mga kaibigan, pagdating po sa COMELEC ay nabaliwala lang ito kasi daw, lack of evidence daw. Pero kung titingnan natin, may ebidensya Kaso, kanila pong talagang pinagtatanggol, no, si Chis Escudero. Pero kung titingnan mo, may nag-donate. May abuaya, Ang sinasabi, yung donation daw, ang sinasabi yung donation daw ay hindi naman daw sa kumpanya, hindi naman daw doon hindi naman daw sa law firm, kundi law firm, hindi naman daw doon sa construction firm, hindi daw doon, kundi sa naku guys, may nakita kaming buhaya dito. Lumalangoy dito sa lake, no? Buhaya, mga kaibigan, naku. Buti na lang nandito tayo, baka kainin tayo. Baka si Sara yan, no? Si Sara Duterte. Maliit yan si Sara. Oo. Maliit pa yung buhayang yan. Naku, hindi pala pwede maligo dito. May buhaya. No? Guys, so may buhaya po dito sa lake. Nakakatakot. No? So mga kaibigan, tuloy natin ha. So yan po, pinapa-review po, no? Meron pong nag-petition, no? Na isang private school teacher po, nag-petition po na ipa-overturn itong ruling na kiniklear po si Chis Escudero dito po sa violation, no, sa 30 million campaign donation. Kasi yung COMELEC na kaibigan ay kinlaro siya, kinleared po siya, no. So wala na nangyari po mga kaibigan. Cleared po siya, no. So pero hindi po naman tayo papayag. So meron pong naghain, no, ng petition para ito nga po ay pag-aralan ng Korte Suprema, no. At sana mga kaibigan, ito po ay talagang ma-reverse po, no, yung ito pong nilabas, no, ng COMELEC na hatol, no, na
si Chis Escudero daw ay cleared, no? Sana ay ma-reverse po ng Korte Suprema, no? Kasi mga kaibigan, kapag ganito na lang, ibig sabihin, untouchable pala, no? Kapag senador ka pala, untouchable ka pala. Pero kapag ikaw ay common Filipino, ay matatanggal ka, ma-disqualify ka, di ba? Kasi wala kang pera, hindi ka makapagbayad, or wala kang pangalan, hindi ka sikat, no? So, mga kaibigan, sana ay itong si Chis Escudero ay talagang usigin, no? At talagang tingnan ulit, no, ng Korte Suprema kung tama ba itong desisyon ng COMELEC and Bank, no? So, yan po mga kaibigan, no? So, maraming pong salamat sa mga nanood. Guys, no? At meron pa po kaming pupuntahan, mga kaibigan, no? So, Ani, magpaalam ka muna dito sa ating Yes, live. maraming salamat po. Ayan, it's my pleasure po to join Admin Rich sa live niya. Maraming Bukas po ay mag-isa na naman siya. Yan. Dahil uuwi na kami mamaya. Thank you po sa ang tawag dito, pagkakataon na maka-join ko si Admin Rich sa live, at talaga namang nakakatuwa dahil napakatalino, witty talaga si Admin Rich, at intelligent talaga siya. Thank you po. Ayan. Nood po kayo and subscribe po kayo sa akin. Anisip po. Yes po, si Ani Sipon. Subscribe niyo po. Yan. At saka, andito din po si AJ. Yan. Si AJ po. Yan. Yan. Po. Bye-bye ka na, AJ. Magandang araw po at babay na po at meron pa po kami gagawin. Maraming salamat sa pagsuporta sa ating mga kaibigang vloggers, admin at si Andy Sipon. At yung lingkod, si AJ Tatin Vlog. Maraming salamat. Yan. I love you, baby, and i-subscribe mo rin si AJ 13 Vlog. Banat Boy Mandarigma, Loyalist po, AJ, loyalist Vlog, po siya. at Ani Sipon. Yun. Thank you, Niolo, Dani. maraming salamat, Niolo, at pakisubscribe niyo po si Niolo. Ito. At syempre mga kaibigan, no, pakishare po. At saka sa mga dealers dito, no, pakisubscribe na rin. At pakitap, no, pakilike. Yan. So maraming po salamat. Bye-bye and God bless. Bye! Kakulango.